So may ipapakita pa ko sa inyong mga method ng anong mga bok. Kappa method, bago to. My sourceless water, from yin and yang, arises to sides. From land and sky emerges the divine. My yin-yang fish. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga bok. Ayan, letter H na nakahiga. So sa treasure code tunnel, no? So pwede na rin pagbigyan na natin yung code tunnel, pero kappa method ito mga bok ang ginagamit sa H na yan. So ano ba ang H na to? Mag-imagine lang kayo mga bok ng tao na nakaupo, no? Nakaupo sa upuan ba? Yan yung damit niya. Ito yung pambaba. Ano to? No, yan yung si kappa. Puwit yan. Dudukutin natin doon sa loob, pero hindi ito. Kasi naka-wall to. Ang sinasaad lang ng ano na to, ang sinasaad lang ng code na to, kappa method. Yung letter H na nakahiga. No. Kappa method. So malalaman nyo kung ano ang kappa method. Dito tayo sa harap, hindi dito sa baba. Dito sa kinatayuan ko, hindi. Kasi nakaharap yan doon sa kabilang marka. Doon yan nakaharap mga bok. Yung kay Isanagi. So mapuntahan natin yun doon. So itong marka naman na itong mga bok. Aray ko. Tonto. May code tayong titingnan doon. Ay lintik. Dami ng ano. Pupuntahan natin yun doon mga bok. So ito yung confirmation mga bok. Ayan o. C din ginawang C. Tapos parang D. Ito. No. Kahalin tulad doon sa marka na yon. So ito yung confirmation. Confirmation niya. Na nasa bandang kanan yung item. No. Ito. May item sa bandang kanan. Ito. Yan C na yan. Tapos D. Sa bandang kanan may maliit na metal. So yan. Meron din. Sa harap. Yan. Sa harap malaki. So metal din kasi nalalagyan ng tubig mga bok. Ayan o. Oh, isang kamao ang kasya. Paikot yung mga butas dito mga bok. Hindi ko na lang lilinisan. Ayan o mga butas. Tapos ito yung code ng, ito yung confirmation doon mga bok. No. So ibig sabihin may dalawang item ang dala. Yung isa nasa harap. Kasya yung kamao. So may isa pa dito sa bandang kanan, maliit naman. Paikot yung butas niyan mga buka, ganyan. So hindi ibig sabihin na pabilog din. So ang tinutukoy ng marka na to, sa mga bato na nakapaligid dito, ayan, may bato na naglalaman sa harapan ng marka na yan, no? May laman, may deposito sa harapan. Tapos yung marka na yan dito naman sa kanan. So confirmation to mga bok. Ayan. Pahaba tong lugar na to eh. So yung mga bato na paikot niyan ang i-check natin. So unang-una nating i-check yung ano na yun kasi nasa harap. So yan mga bok, ano, dalawang C. Ito yung halimbawa ng ano, Imperial Regalia Code din. Ito nagsasaad naman na may item in front, no? So dahil ang C na to mula taas hanggang dito sa baba, ayan, isang dangkal. So itong C na nasa taas travel, itong C na nasa baba in front, kaya nagiging travel
in front. Na, may item sa harap. So mag-travel in front tayo, hindi dito sa baba, pero doon sa front kung saan to nakaharap. Opening yan mga bok. Huwag nyo nang kumpasan. Huwag nyo nang gamitan kumpas. Kung hindi man papasok sa 8 trigrams yan, huwag nyong alalahanin kasi may 16 hexagram at 32 hexagram pa. So hindi na natin pag-aaralan yun mga bok. Magugulo na kayo lalo. Huwag nyo na tong kumpasan. Daanin nyo na to sa harap. Kung saan to nakaharap, yun yung i-check nyo. Kasi may item tayo isa. Nasa harap, nasa baba yung mouth. No. Confirmation naman yon na dalawa ang item nito. No. Nakasaad doon. Yung isa nasa harap, yung isa nasa kanan. So mula dito, doon kayo gagamit ng kumpas. Kung ano man yung bato na matatamaan nyo sa kumpas, green or white degrees man yan, i-check nyo lang kung ano yung mga marka na nandun. Kasi ang nakasuad sa marka na yon, nasa bandang kanan lang. No, wala silang kumpas na binigay. So mula dito, ayan, dito ka gagamit ng kumpas. Hanapin mo yung nasa bandang kanan kung anong matatama ang marker. Yung isang item, sundan mo lang to kung saan nakaharap. Kasi nakasaad din doon, nasa harapan. Yung malaking butas na kasya yung kamao. Nasa harap lang. Travel in front. Kaya naging travel in front yung yung C mula sa taas dito hanggang baba. No, travel yung C na nandito sa taas. In front naman to. Hindi yan mag-i-exist mga box sa site nyo yung C na yan. Kung wala yan, hindi kasama sa pagbahon yan. Imperial Regalia Code yan. Ng stone. Na, hindi mag-i-exist yung mga C na yan kung wala yan. Hindi kasama sa pagbaon. Siya nga pala. Sa mga baguhan pa lang dito sa channel ko, no? Lahat ng mukha na pinapakita ko sa inyo, huwag niyong sabihin na sa in front ha. May tinitignan sa in front, wala. Kagaya ng mga pagdikod ng ibang vlogger dito sa YouTube, no? Yung iba pa nga, nilalagyan nila ng sukat, no? Nililinyahan pa nila doon, sukat, tapos hukay, sukat, hukay, sukat, hukay. So, hindi ganito ang channel ko na to mga bok. Ginawa yung mukha na yan, ayan. Si Izanagi, ang pinakaunang tao sa Japan. So, ito yung method na ang ginamit nila, ang family ni Izanagi. Kaya nag-exist ang isang Izanagi method doon. No? So, Izanagi ito mga bok. Sa Philippine folklore, si Malakas. So, ayan mga bok. So, meron ditong isa, dalawa. Ito naman kasya tatlo. Ayan. Meron pa dito. Tapos dalawa naman ito tatlo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. May 6 na deposito sa area na to. No, mga bok. Tandaan nyo, hindi ginawang mukha yan para sabihin ng nagbaon dito na nandito sa harap. Ginawang mukha yan kasi may hanapin tayo. Pwera na lang mga bok kung taong tao talaga tignan yan. So naalala nyo pa ba yung parang kay Sir Elmo yata yon? Napanood nyo ba yung babaeng babae talaga, kulot yung buhok, yung mata talaga. Tapos dalawang mata talaga siya tingnan, hindi lang yung ganyan mga dot. Taong tao talaga, may ilog tapos may bibig. So naalala nyo pa ba yun mga bok, kay Sir Elmo yata yun, doon ko napanood yun eh. Nakalimutan ko kung paano niya dinicode yun. So yung method na yun mga bok, nasa harap yun, pero ito wala, no? Ang method na gagamitin doon sa babae na yun, si Amaterasu, no? Amaterasu ang method na gagamitin. Tatayo ka lang doon, parang ganito ba? Halimbawa, ito yung mukha ng babae. Talagang mukha ng babae talaga, no? Hindi ganito mga tulok-tulok, may mga may buhok yun eh, kulot yung buhok. So pagka ganon, dito sa harap ang item o yung dig spot na sa harap, Amaterasu method mga bok. Para matunto nyo yung deposito, maghanap na lang kayo sa area na pang cross line nyo. Halimbawa, yung mga dalawa lang naman yan mga bok. Kung yung bato na nakalitaw ng konti o yung bato na binaon ng kalahati,
So hanapin nyo yung bato sa paligid na para pang sintering, kasi hindi po pwedeng walang pang sintering yan mga bok. Meron at meron yan, no? Sa mga baguhan pa lang sa channel ko, meron tayo nung Amaterasu method, yung nakaharap siya sa kahoy, humarap siya sa salamin. So yung method na gagamitin doon, Amaterasu method na humarap siya sa salamin, kasi babaeng babae yun mga bok, no? Babaeng babae talaga, mukhang babae, may ilong kumpleto lahat, wala nga lang tenga, kasi ang ibig sabihin ng tenga, bato, no? So hindi na in-emphasize yung tenga, tinakpan na lang ng buhok na kulot-kulot, pinakita lang yung dalawang mata, may ilong, may bibig. So salamin yun, Amaterasu method. Nasa harap, hanapin nyo na lang yung pang cross line nun, doon na ang dig spot, doon sa harap. Pero itong mukha na to, wala yan, no? Ginawang mukha yan mga bok, kasi may mga bagay tayong hahanapin. May nilagay sila kung ano ang hahanapin, saan hahanapin, sa area na to. Kaya ginawang mukha yan. Katulad yan, nandiyan yung bundok. Yan. So sa kabuang perimeter niyan, pasok yung bundok. Nandun yung bundok na yan mga bok. Ayan o. Nakaganyan yung bundok. Yan. Paikot yan dun. Yan. Oh. Ayan mga bok. Yan yung bundok. No. Kasi dumadami na yung subscriber ng channel ko mga bok, no? Nadadagdagan. So maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa channel ko. So sa mga baguhan pa lang sa channel ko, tandaan nyo itong maigi. Lalo na yung mga mata na ginawang tuldok-tuldok lang, wala yan sa harap, no? May mga given sila na nilagay dyan, kasi may mga palatandaan silang nilagay dyan para yan yung hahanapin natin. Wala yan tinitignan sa harap, ano? So katulad nito, ayan, may C, malaking C, tapos may tuldok. Ito din, malaking C din, ayan, pag ganyan yung C nya, tapos may tuldok. So ang ibig sabihin nito, kasi itong dot na to napaloob dito sa C, dito sa baba, ibig sabihin yan in front. Tapos isiniksik yung, inimbid yung under or below, no? So ito, hindi pa natin malalaman kung saan to, kasi ang tinutukoy nasa in front ng bato, pero hindi dito in front na to. Sa ibang bato ang tinutukoy nito, nasa baba daw. So nasa harapan ng bato pero nasa baba. Kaya hahanapin lang natin yan. So ito naman nasa shoulder. Ang akala ko pa naman nito rock enclosed. No, pasensya na kayo mga bok, kasi wala namang nagtuturo dito sa YouTube, no? Kaya ang buong akala ko naka-enclosed to, pero hindi pala. So yan in front na nasa baba, no? Ito din nasa in front pero nasa shoulder, kasi nasa bandang taas to ng C. So mula dito tatayo tayo, kasi ito yung hahanapin natin. Ayan yung bundok. So mula dito sa shoulder natin, no? Hindi sa shoulder kung saan tayo nakatayo, dito mismo. So ibig sabihin may hahanapin pa tayo dyan banda, kasi ito yung bundok na sinasabi, nasa shoulder. So yung shoulder ko nandito. So dyan banda pataas, no? Yan, shoulder marker na C. Yung isa below, under, tapos in front kasi nasa loob ng C. Ito lang kasi lumabas sa gitna. Pag ganyan yung C nya mga bok, lumabas na sa gitna, nasa bandang taas na. So ayun mga bok, ano, sa mga baguhan, wala yan sa harapan ha. Kagaya ng mga dikod-dikod dito sa YouTube, wala yang tinitignan. Hindi kagaya dong kay Sir Elmo na yung mukhang babae, wala din yung tinitignan mga bok. Salamin yun, Amaterasu method nun. Meron tayo niyan, kung paano ang decoding ni Amaterasu pag nakaharap na siya sa salamin, pag nakatayo na siya sa kahoy. So yun, nabigyan ko kayo ng linaw, no? Sana. So ito naman ang code ni mga bok. Kasama to sa code ni Kappa. Kung natatandaan nyo pa to, mahal. Nandito yung mahal. Natakpan na kasi ng mga bok. Mahal kong Marieta, nandito yung nakasulat. Tapos ito yung from mga bok, ayan o.
Asa na ba? Ay, mahal pala. Nandito, ito lang pala yung mahal. No? Tapos ito yung kung. Nandito yung Marietta. Tas ito yung from. Tas nandito yung Ladno. Tas dito yung A. So ito. So sa salitang ito, sa ibang viewers natin ginawa nila tong issue kasi salitang Pilipino daw, no? Ginawa nila tong issue. May mga nag-comment kasi na maniniwala na sana sila pero nakita nila tong marka na to, itong mahal kong Marietta from Ladno. Nandito yan nakasulat. Hindi na lang makita natin ngayon kasi nabalot na ng ano. Ipapaalam ko lang sa inyo. Gawang salitang Pilipino nga, no? Pero itong salita na to, ang nag-translate nito, ang mga makapili. Familiar ba kayo sa ano mga bok makapili? So malamang sa malamang sa inyo ang iba alam na ang salitang makapili. Pero ang iba familiar lang pero hindi alam kung ano yung makapili. So yung makapili mga bok, sila yung mga Pilipino na itinuturing na traidor ng bayan, no? Sila yung mga Pilipino na tumutulong sa Hapon para matunton yung mga nagrebuilding Pilipino sa mga Hapon, no? Makapili ang may gawa nito. Tandaan nyo mga bok, nasa Visayas kami. Pero bakit nag-exist ang salitang mahal? Dito sa Bisaya, hindi namin to ginagamit kung patungkol sa tao. Ginagamit namin tong mahal na to kapag ang pinutukoy namin dito ang presyo. Hindi kagaya sa Tagalog. Maraming ibig sabihin nito sa Tagalog. Pwedeng bagay, pwedeng tao, pwedeng hayop, pwedeng demonyo, no? 'Di ba mga bok? 'Di ba? Hayop talaga yung taong 'yon. Demonyo masyado. Pero mahal ko. O 'di ba mga bok? So dapat dahil nasa Visayas kami. So sa mga salita nun mga bok, malalim pang Bisaya ang gamit nun. So either ang ginamit nilang salita nito hinigugma or palangga, hindi mahal. No? Huwag niyong gagawing issue na salitang Pilipino yan. Oo, Pilipino ang may gawa niyan. Ang nag-translate niyan, Pilipino din. Pero may supervision niya ng mga Hapon. Hindi nyo alam kung anong code na tinago. Kasi Pilipino nga. 'Di ba mahal? Kung, yung kung niya o iyo pa ang ginamit. Yung Marietta na nakasulat dito, sakto ang spelling. May from pa, naka-English. Pero yung pangalan niya, Ladno. O 'di ba mga bok, hindi ba kayo magtaka? No. Nasa Visayas ka pero ginamit mo mahal patungkol sa tao. Itong mahal na to, presyo dito sa Visayas. Huwag niyong ihalin tulad dyan sa Katagalugan na pwedeng gamitin yung mahal na yan sa tao. Pero sa Visayas, presyo ang tinutukoy niyan. No, huwag niyong gawing issue yan dahil may mga code silang tinago. So mamaya balikan natin to. Kasi itong code na itong nakasulat dito, kasama yan kay Kappa. So dati may nakasulat dito A. No? A. Tapos dito may dalawang guhit to dito hindi na makita mga bok. Tapos dito may C7 yun eh. Dito banda yung C tapos 7 na maliit. Malaki yung C tapos 7. So ganito ang pagbasa nun mga bok. Dahil ito nakapahalang, ang pagbasa nito mula kanan ay mula kaliwa pa kanan. No? Ganyan ang basa mula kaliwa pa kanan dito sa baba. Parang sa atin lang mga bok, no? Magsimula tayo dito sa kaliwa pa kanan, pababa naman, pag ganyan. So yung nakasulat dito na si tapos 7, ang basa naman yun baliktad. Mula tayo dito sa kaliwa, pababa. Ay, mula tayo dito sa kanan, dito yung C, no? Tapos yung 7 kasi maliit. Kung tutusin parang G, pero hindi dugtong. Nandito yun kung natatandaan nyo pa sa mukhang matanda. So ang basa naman nun, mag-umpisa tayo dito sa kanan, pababa, papuntang kaliwa. Pag ganito ang basa nun, 7,
C, pag ganyan na ang basa, no? Hanggang makaabot tayo dun sa kaliwa. Tandaan nyo yung pagkasulat ng mga bukas, malaking C, tapos maliit yung 7. So mula dito sa kanan, pababa naman, tapos yung pakaliwa, papuntang kaliwa, pababa, yan. So ito, mula kaliwa, basta nakahilirang ganyan mga bok, mula tayo kaliwa, pa kanan. Parang sa atin lang ding pagbasa, pagsulat, no? May dalawa silang ginagamit yung Hapon. So normal na to sa Hapon yung pagsulat ng ganyan, no? Dalawa ang ginagamit nila. Yung isang pahalang ay isang horizontal at meron naman ding vertical. So yung maliit na ano, tapos ito si Kappa. So balikan na natin to mga bok, yung Ladno. So ito ang code na itinago nila mga bok, yung Ladno. L E T N O, Ladno. So yung L mga bok, GIN numbering system na 7. Yung A naman, balikan nyo na lang yun sa mukhang matanda mga bok, nandun yung Ladno. So yung A naman, Sunken deposit yon. Familiar na ba kayo mga bok sa Sunken deposit? So malamang sa malamang familiar kayo, pero hindi nyo lang alam kung ano ito. So yung D naman, rack, mouth, in front, no? So 135 sa bagong trigrams, 315 naman dito, at 315 at 360 sa lumang trigrams. D. Yung N, up, down. Yung O, object or deposit, no? Ulitin ko lang. Yung L, 7. Yung E, yung A pala, yung A, sunken deposit. Yung D, rack, in front or mouth. Yung N, up and down, deposit. So in front, no? So may nakasulat dito A. Dito yun, ito yun, no? Ay dito yata, nandito yata yan. Ito pala, yan, nandito pala yung A mga bok. Ano, ayan, ito yung chamber or yung deposit na nasa sunken layer. Ito rin yung marka mga bok, yung may, kung natatandaan nyo pa tong dalawang vertical line dito, nakaganyan. So parang nasa 4 yata yun, 3 ba? Hindi ko na kasi makita mga bok kasi may ano na, tawag nito, ito ay lumot na. So ito yung sunken, marka ng sunken layer yun mga bok. So parang nasa 4 yun eh, yung ay 3 na may dalawang vertical line. So marka ng sunken layer. Itong A naman, ayan, A, yan yung sunken deposit. So ano ang ibig sabihin nun? May narinig na ba kayong kwento mga bok doon sa yung naabot na nila yung deposito pero biglang naglaho? So ito yung ibig sabihin ng A mga bok, sunken deposit, no? Pag na-reach na yung ng layer na to, ang tamang moisture ng layer na to, maglalaho to, no? Bababa to kasi lalambot eh. So yan yung ibig sabihin ng mga sunken deposit, no? Letter A. So, ito yung deposit, ito yung sunken layer. Kaya pag na-reach na yung moisture level nito, layer na to, bababa na to. So ganito si Kappa method, hinahatak niya pababa. Kaya yung iba nagsasabi na kinuha na kinuha na mga elemento kasi biglang nawala, kalaki-laki doon, hindi nga maitakbo na ng isang tao, di ba mga bok? So ito yung method ni Kappa mga bok, at ito naman yung marka ng sunken deposit. Sunken deposit lang yan mga bok kasi yan yung chamber eh. Yung kwarto na nilagay nila nasa taas lang ng sunken layer. So pag na-reach na yung moisture level ng layer na to, bababa na to. So gaano naman kalalim ang sunken layer na yan mga bok?
So nandito yung sukat nito mga bok. Yung haba nun parang nasa 4 yun eh. Yun yung marka ng sunken layer. So ibig sabihin nasa 12. Either 12 feet or 12 yards. No? Kasi mag times 3 lang tayo mga bok eh. 4 inches yun nandito. 3 inches naman yung distansya nila. So balikan nyo na lang yung dun sa mukhang matanda. Nandito yun. Yung C7 naman, so yun yung nagsasaad. Yun yung inventory naman kung ano yung deposit na ibinaon. No? 7C, metal at gemstone. Code 7C yun mga bok ha. Code 7C, metal at gemstone. So hindi natin alam kung pinagsama ba yan o pinaghiwalay. Kasi sa marka ay doon sa code ng Ladno, up and down. No? So ibig sabihin, kasi ang nakalagay dito malaking C, so ibig sabihin ang main deposit nila ang stone. Bigay yung 7, yung metal kasi maliit lang yung metal dito, yung C malaki. So yung sa mga marka pa lang na yon mga bok, alam na natin kung ano ang huhukayin natin, ano ang nag-aabang doon sa ano yung itinago pala. No. Yon ang mga Imperial Regalia Code, yung C. Yung 7 naman sa ano yun eh, kay Susanoo naman yon. 8 gates, kaya 7 tapos C. Yung 7, GIN numbering system niya na number 8. Yung C, gates yon. Kaya naging 8 gates. Hanggang ngayon, well known yan sa Japan mga bok, yung 8 gates. So kay Susanoo naman yun. Kaya nagiging Imperial Regalia Code yan. Metal at gemstone. No? So by metal at gemstone na nakalagay, may isa sa taas, may isa sa baba. So yung isa na nakaupo sa sunken layer. Ito nga. Sunken layer. Pag na-rest na yung moisture ng layer na to, bababa na yung deposito kasi mabigat. No? Yun. Kaya sasabihin ng iba, kinuha ng mga elementong hindi nakikita. Yun, si Kappa method mga bok. Ito naman ang pagong na tulog. Tulog na yan mga bok. Na. Pagong na tulog. Wala nang paa, syempre. No. Pero may gap yan mga bok. Ito yung gap niya. Kasya yung isang daliri. Ayan o, kasya. Pag tinagilid yung palad mo, kasya. So ibig sabihin yan, may nilagay silang nasabi ko naman na to kung ano yon. So panoorin nyo na lang doon kasi mahaba na tong video na to. So dahil tulog to mga bok, nandito yung deposit. Ayan o, butas. Yan, sina na nakataob in front. Gaano kalalim, nandito yung sukat ng mga bok. Hindi ko na matanong to. Madamo na. Ay ito pala, nandito 2 inches naman mga bok yung lalim. So sundan lang natin yung direksyon ng kasi nasa 2 inches, so convert lang natin ng 2 feet. No, 2 feet. Magsukat tayo ng 2 feet mula dito kasi nasa harap lang naman. 2 feet. Wall kasi ito mga bok. Ayan, in front yung ibig sabihin niyan, below. Ayan palapad to. Yan. Pero ginawang C kasi in front. Dire sa atubakan ba. Pero ang sukat natin, ayan, 2 feet mula dito sa in front. So yan din ang gagawin nating person yan. Ginawang person din. No, or enter. Hindi ko kasi masyado makita mga bok, may damo na. Ayaw ko nang linisan. Nakakapagod na. So yan mga bok ang surface inventory, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ginawa siyang pagong, no, ulo niya. Kasi yung isang palad na pag tinagilid. Pagong na tulog, kaya yung deposit niya nandyan lang sa gilid niya.
Nakasaad naman doon, rack in front. So ito yung tinukoy. May isang deposit dito. Ano mga bok. Yung letter D, rack in front mouth. Tanggalin natin yung compass direction. So yun lang muna ang dadalhin natin. No, mouth, rack in front, ay rack, tapos in front. No. In front, rack in front, yan. So nasa harapan din. So ibig sabihin dito sa gitna nila. No, may 6 na deposit. Gaya ng sinabi doon. May 3 malaki, may 3 din maliit. So yun ang kappa method mga bok ano. So ito yung unang halimbawa kay kappa. So yun naman ang pangalawa. So ayan mga bok, ito. Katulad nito no. Isa to sa mga halimbawa ng kappa method mga bok yan. Bilog siya malaki. Siguro nasa mga 3 ang lalim nito mga bok. Oh, malapad sa ano. Sobra isang dangkal. Malalim yata ito mga bok yan. Nasa doso na mga parang nasa 4 yata ito mga bok. Dos yan eh. Yung tubig, yung basa. So yung tubig meron pang dos dito. Yan. So mula dito sa tubig, dito sa top, para dos din. So nasa 4 ang lalim. Tapos isang dangkal. Sobra. Mas malaki pa, mas maliit yung isang dangkal. No? So isa to sa halimbawa ng kappa method mga bok. No? Wala pang nagtuturo nito sa inyo kung paano to hanapin. Simple lang ito mga bok, kappa method. Isang malaking bilog at na nalalagyan ng tubig. So ano ba ibig sabihin yan? Ito, isa rin to sa halimbawa ng metal, no? Metal element. So ito yung sa marka pa lang na to, alam na natin kung anong meron. Metal, no? So ayan mga boka. So paano ba gamitin ang kappa method? So ganito yan si kappa mga bok. So nasa mga mula dito nanginginig kamay ko. Nasa 5 feet na lang yata mga bok. Ayan o. Mula dyan sa butas na yan dito pababa. Hindi ko na gagamitan ng kompas to mga bok. Kasi walang code to eh. Kappa method. So nasa southwest ang direction. Ayan mga bok, yung sa tingnan nyo dito yung kompas natin. Ayan o. Southwest. So nandun lang yung ano natin mga bok. Yung target. Nandito si kappa. Ayan yung target natin. No. Ayan. Bali, linya yan ganyan. Tapos linya din yan. Tapos pinutol yun doon. Putol din dito. Ito yung puwet. Ito. No. Isa. Dalawa. Itong pangatlo. Tapos may tawag nun. Hinati ito dito. Tapos hinati din yan dyan. Ayan o. Yan. Person. Code ng person yan mga bok yan. Yung B na yan. Or center. Code 5. Person, pointer, tsaka tawag nito, alignment ng gamit ng fire element, no? So dan dito yung ano natin mga bok, itong gitna na to, dito sa gitna kasi dito ito yung pitan eh, dito dudukotin ni kappa yung target niya nandito sa gitna. Ganito kasimple si kappa mga bok. No. Ayan o. Siguro nasa mga ano lang to mga bok. Nanginginig kamay ko. Ayan o. Mula dyan, papunta dito. Mga 5 feet lang ang layo. No.
ang puwet. Yan yung target ni Kappa. Yan yung gustong gusto niya. Person yan mga buka. Apat ang may ano pala nito. Apat pala ang tawag nito. Apat ang gumagamit nito. Yung person, code 5 or center, no? Code 5 or center. Yun. Kasi earth element ang gumagamit nun. Kaya gagamitin natin ng code 5 yan. Tapos pointer, fire element din. So yun. Ito si Kappa. Napakasimple lang mga bok. Ang problema lang nito mga bok, madali lang i-decode. Kaso hindi naman ako taga rito. Kaya wala pa rin kwenta to, no. Nandito na sa harapan ko mga bok, ayan na. Yun si Kappa. Yung ulo ni Kappa yan mga bok, no. Yung nalalagyan ng tubig yun, ulo ni Kappa. Ito na yung target niya. Nakalublob na yan sa tubig mga bok. Nakalublob na sa tubig si Kappa. Ito, hinila na to sa ilalim ng tubig kasi dito niya dudukutin yung target niya. Nasa gitna. Ayan mga bok ha. Putol yan, diretso doon. Tapos putol din yan hanggang dito lang. Ito naman putol din yan. Tapos pinutol din to kasi may person ito. May person sa center. No? Tanggalin natin yung north-south na alignment. Tapos tanggalin natin yung pointer. Kasi ang given dito, iwan natin yung code 5 at yung person. Ito yung person. Nandito sa center daw. Yun ba mga bok, kuha nyo na. Si Kappa method. No? Isa lang to sa halimbawa ni Kappa mga bok. Itong marker na to. So walang nakapagsabi dito sa YouTube ng mga dikod-dikod na yan. Ng mga method pala. Dito lang sa channel ko na to. Metal ang ano natin yan mga bok. So malamang sa malamang ang lagayan nito baby drum. Hindi pa natin alam kasi code pa lang yan eh. No, hahanapin pa natin. Huhukayin pala. Bilog yan mga bok. Sobra isang dangkal. 4 ang lalim. Pero yung butas niya mga bok pa ganyan. Hindi yung diretso no. Pag ganyan yung butas niya parang nakakurba sa ilalim. So mula dito, nasa 5 feet lang yata mga bok. Pababa na to ng ano mga bok, pababa yung tubig dito. Kappa method. At dito may kawayan dito mga bok, ayan maliliit. Bagakay ang tawag nito sa amin nito mga bok, yung kawayan na maninipis na maliliit lang din. So ito yon, yan sila. Parang 4 na puno, no? Hindi yan tutubo mga bok kung hindi itatanim. No, tandaan niyo yung mga kawayan. Hindi yan basta-basta tutubo sa isang lugar kung hindi itatanim. So isa yung mga palatandaan na yan. Ang code ni Kappa, ayan. Yung ulo niya. So ibig sabihin nasa ano na to, nasa ilalim na siya ng tubig. Kaso ngayon nag-dry itong tubig na to. Kaya wala kayong makikitang umaagos. No. Pero dinadaanan nito ng tubig mga bok. Ngayon lang kasi medyo mahaba na yung init ng panahon kaya nawala yung tubig. Ito na lang yung natira. So mula dito, hanapin nyo lang yung puwetan mga bok. Yun yung target ni Kappa. Ayan. Ayan mga bok. Ang target ni Kappa mga bok. Yan, person yan mga bok ha. Itong part na to, person yan. Person at center na lang. Hindi na tayo gamit ng pointer at fire element. Kasi yan yung tinutukoy ni nanginginig pa kamay ko. Kagagaling ko lang kasi sa lagnat mga bok. Kagagaling ko lang. Kaya nanginginig pa kamay ko. Pagpasensyahan nyo na. So yun mga bok, yung target natin andito. Tandaan nyo mga bok ha, hinati yan. Hinati din dito. Hinati dito. Tapos pinutol yan doon, dire-diretso. Tapos yung hati nun, dire-diretso din dito. Kaya ito naging person sa center. Person at center kasi ito yung person. So ibig sabihin
nandito sa center. Gets nyo na ba mga bok? Code 5, no? At person. No, kuha nyo na. Sana. Ay, ginawa ko. So, ito pa pala mga bok. Ayan o. C. Ayan. Malaking C. So, isa to sa mga code ng Imperial Regalia mga bok, no? Hindi mag-i-exist yung C na yan kung walang gemstone. So, ibig sabihin, ang itinago nila dito mga bok, may mga jewelry yan. Kasi Imperial Regalia code din yan ni Mirror. Yan. So, ibig sabihin ni Mirror, yan metal, mga jewelries, at gold coins. Yun lang naman yung daladala nila mga bok, ano. So dito pa lang sa mga marka na to mga bok, alam na natin kung ano itinago. Merong yen metal. Ayun si mga bok, ayan o. Kita nyo naman, no. Si. So itong si na to mga bok, Imperial Regalia code yan mga bok ha. Kay Susano, Gates yan. Kay Amaterasu, gemstone. So yun yung kaya lagi kong daladala sa C, yung code ng C. Lagi kong dinadala yung gates or gemstone. Kasi Imperial Regalia code yan mga bok. Kayo na bahalang magbigay ng meaning yan mga bok sa gates. No? Pwedeng tawagin yung entrance, portal. So kayo na bahala. Basta gemstone at gates yan ang itatawag ko dito sa channel na to. So yun mga bok, alam na natin kung ano ang laman. Yung laman pa lang. Hindi natin alam kung naka-inlead ba yung mga gemstone or yung hiwalay, no? So basta yan yung nakatago dito. Gemstone, portal. Tapos meron din tayong yen metal. No. So yung person daw nasa gitna. Ito yung nasa gitna. Kappa method mga bok. Napakasimple. No, sana nakuha nyo to mga bok. No. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa mga ano na to mga bok, huwag kayong mahiyang magtanong, no? Mag-share tayo ng mga knowledge dito mga bok. Uulit-ulitin ko sa inyo, baguhan lang ako. Pero itong mga natutunan ko, isi-share ko din sa inyo para hindi kayo hukay lang ng hukay, no? Puro tisdig. Iiwasan ko yung ganyang mga method na yan mga bok. Kailangan natin na direct tayo sa dig site. Kailangan nating mahanap, no? Kaya ginawa ko tong channel na to. Kasi nagkalat na dito sa YouTube yung mga nagtuturo ng mali-mali. So sana naliwanagan kayo sa mga marka na to. Tandaan nyo itong marker na to mga bok. V. Tapos yung sa V naman diniretso yun doon. Tapos dito isa. Tapos parang letter E. Parang letter E kumbaga. Letter E. Tapos V. Person. Center. Tanggalin natin ang fire element. Tanggalin natin ang pointer. Kasi hindi natin kailangan yon. Ang kailangan nating code, ang person lang at ang center. So ito yung person na nandyan sa center ng person. So yun. Itong C pala na to mga bok yan. Yung C pala na yan, may kasama palang butas. Ayan o. Kasya yung kamao. No? Small. Small yan mga bok. No? Sa treasure code, pag yung C nakaganyan tapos butas, meron doon. Wala yan. Nandun. Kappa method mga bok. Ayan yung C mga bok. Ayan o. C. Tapos nandito yung tuldok. Pero yung target natin nandun sa taas. Yan lang. Pagka sa ganitong mga marka, mawawala kayo. Kasi ang turo ng mga nagbablog dito, kapag yung C, ay kapag yung dot nandito sa likuran ng C,
ang target nila nandun. Kung hindi mo alam ang method na ginagamit nito mga bok, mawawala kayo. Hukay lang kayo ng hukay. Diba mga bok, tama ako? Ano? So isa to sa halimbawa ng kapa method mga bok. C na may tuldok, hindi siya papunta doon, nandun sa taas. No? Tandaan yung maigi yan mga bok. Huwag kayong magdepende sa isang marka lang. Kasi mawawala kayo. Dapat alamin nyo kung ano yung mga marka na nandito sa site. Napakasimple lang mga bok. Dalawa lang. Ito lang yung marka na yung mga bok. C. Tapos yung butas na kasya yung kamao. Meron dito V. Tapos naka E. Tapos nandun si kappa. No? Ulo lang yung nakikita. Pero kung tutusin, nakalubog na siya sa tubig kasi hinilaan niya na to sa ilalim ng tubig. Pero hindi niya pa nadukot yung yung target. No, hindi pa niya nadukot. Nandito pa. Tayo ang dudukot. So, yun mga bok. No? Alalahanin yung maigi yan mga bok.